flood control programs. Bakit binabaha pa rin? Hindi lang ang Kalakang Maynila, kundi halos buong bansa tuwing may bagyo, tuwing umuulan, tuwing may habahabaga. Atin silang panagutin. Kaya narariyan ang hakbang ng maisog na nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. Hindi po nila pera yan. Pera niyo po yan. At ulitin ko, dito nakasentro yung ating sinasabing war on corruption. Hindi po magiging madali, kaya po kami ay naririto, pabalik-balik sa inyo, nag-uusap tayo, naglalahad ng nais natin gustong gawin. Pag natanggal natin yung resolution number 10, hindi po yan silver bullet, hindi po yan parang magic na pag nawala na, wala ng korupsyon. Subalit, pangungunahan ko rin bilang bahagi ng ating war on corruption. Ipagsasantabi natin, gagawa tayo ng malakas na alyansa, kaya kailangan natin ang isang kagaya ni Atty. J.B. Hinlo na kasama sa Senado dahil kailangan ito ng kansi. Sisikapin kong magpasa ng batas upang ibalik ang hatol at ang parusang bitay o death penalty laban lamang sa dalawang krimen: plunder at drug trafficking. Sisikapin ko, sapagkat ako'y naniniwala, uulitin ko, ang ugat ng kahirapan nating mga Pilipino ay korupsyon at droga. At dito sa ating war on corruption, sisikapin ko, pangungunahan ko, magpapasa tayo ng batas upang ibalik ang parusang death penalty sa plunder at sa droga. I was told by one of our advisors, pag-isipan mong mabuti, yung panawagan mong ibalik ang death penalty, sapagkat yan, baka gawin nilang issue sa iyo at sabihin hindi yan makatao. Sabi ko hindi. Ang hindi makatao ay ang pagnanakaw ng bilyong-bilyong piso ng pondo ng mga Pilipino. Ang pagbabalik ng death penalty para sa plunder at sa droga ay hindi po ito anti-poor. Tatanungin ko kayo, ang plunder, ang threshold po niyan ay 50 million pesos and above. Pagka ikay ba'y nagkamal, nagnakaw at meron kang 50 million pesos, may tuturing ka bang mahirap? So hindi anti-poor ang pagbabalik ng death penalty for the crime of plunder. Ang pagtutulak ng droga, anti-poor ba ang pagbebenta ng droga? Hindi ito anti-poor dahil walang mahirap na nangangapital para ng droga. And I am willing and I'm standing by it to face whatever consequences. Ngayon yung unang narinig dito sa Dumaguete, I will be leading the war on corruption, at para maging epektibo ang ating war on corruption, isusulong ko ang pagbabalik ng death penalty for plunder at for drug-related offenses. Looking beyond, iniisip ko rin kung tayo inyong tutulungan, ibababa ko rin yung threshold ng plunder. Masyadong mataas yung 50 million. Bakit kinakailangan tayo mag-antay makapagkamal ng 50 million yung isang magnanakaw na mambabatas o opisyal ng gobyerno bago tayo umaksyon at bago natin sasampahan na plunder? Hindi ba't kahit piso na kain mo, ang pagnanakaw ay pagnanakaw ay pagnanakaw? Hindi mo may babago yan. At tatandaan natin, public office is a public trust. There is no room for anyone, whether a lowly office clerk in the government to a lofty one occupying a position as high as the President of the Republic, na mag-knockout kahit isang sentimo. Because public office is a public trust, and you're there purposely to render public service.
hindi para magpayaman. Pipilitin kong ibaba ang threshold ng plunder na yan into 5 billion. And I think I can very well justify why there is a need to lower the threshold from 50 million to 5 billion. Again, because ang pagnanakaw ay pagnanakaw. At yan ay hindi nga kinakailangan sa batas. Narinig ko kanina, binalangkas ni Atty. J.B. Hinlo yung GMRC, Good Manners and Right Conduct. Sa bahay pa lang, tayong lahat, tinuruan tayo growing up, wag na wag kang magnanakaw. Wag na wag kang mangungupit sa pitaka ng iyong ama o sa pitaka ng iyong ina. At kung anong pinagkatiwala sa iyong konting pera, kung ikay sa magpunta sa sari-sari store, sa convenience store, sa grocery o sa palengke, yung suklit isoli mo. Kung sa pribadong pera, ganyan ang ating disiplina, bakit hindi dapat mas mataas ang uri ng disiplina pagdating sa pera ng gobyerno? And that is why we do not have to wait for the threshold of 50 million pesos before we all act and file a plunder case against any erring and corrupt public official. Yan po ang gagawin natin dito sa war on corruption. This is not just a simple motherhood statement. This is not just a slogan. Ito po ang ating gagawin upang isulong itong war on corruption. Babantayan din po natin ang ating budget. Ulitin ko, the alpha and the omega. Ang simula at katapusan ng pagnanakaw sa gobyerno ay ang ating taunang budget. This year alone, 2024, and this you have to know, ang budget po ng pamahalaan ng national government is 5.700 something trillion. And yet, 800 billion pesos po niyan ay tinago nila doon sa tinatawag na unprogrammed appropriation. Masyado pa mataas yung meaning niyang unprogrammed appropriation na yan. Baka antukin tayo, hindi natin maintindihan. Papasimplihin ko. Yung unprogrammed appropriation, yan po yung mas kilala at tanyag sa pangalan pork barrel funds. Yan yung pondo ng mga politiko na ninanais nila kunin lamang sa inyo. Sa iyo, sa akin, sa ating lahat. Babantayan natin mula pa lamang sa paglimbag ng ating budget. Mula sa pagsumite ng NEP, bago ito maging GAA, hanggang sa ito i-utilize na, hanggang doon sa bahagi na naman ng advokasya ng ambang na maisog, yung accountability. We will make them account on how they use people's money. Through legislation, and I being your voice as the true opposition bilang tunay na oposisyon sa Senado. Ito po yung ating nais gawin sa tulong po ninyo. At pagdating naman I just give you three. Because of course, importante meron tayong direksyon kung ano ang nais natin gawin habang tayo'y nangangampanya at kung sakasakaling tayo ay pahiramin ninyo ng inyong tiwala. At yung pangatlo, magpapasapu ako at sisabing kung kumasa ito at maging takdang batas ang pagbubuwag doon sa tinatawag na provincial wage rate. Ano po yung provincial wage rate? Ito po yung pagkakaiba ng sahod namin doon sa Metro Manila, sa National Capital Region na mas mataas kumpara dito sa NIR. Kinakailangan standard at patas ang sahod. Ako ho ay guilty dahil ako'y nag-abogado at ako'y nung nag-aaral, ganun din ito si Atty. J.P. Hinlo. Napaniwala kami na ang justification kung bakit mas mataas ang sahod namin sa Metro Manila ay dahil mas mataas ang cost of living sa Metro Manila kaysa sa probinsya. Subalit, as we go along with life, I have noticed, alam nyo rin ito, ang presyo ng isang pirasong manok
na may kanin at gravy sa Jollibee dito sa Dumaguete City ay kaparehas ng presyo ng isang pirasong manok na may kanin at gravy sa Jollibee sa Dumaguete. Paano naging mas mura ang buhay ninyo sa probinsya? Bakit mas mababa ang sahod dito kumpara sa Metro Manila? Nasaan yung tinatawag na equal protection ng batas? Kung ano ang sahod sa Metro Manila, dapat yun din ang sahod dito sa Dumaguete City. Isa pang halimbawa, yung mga kaibigan natin na obrero, yung mga mason, yung pagbubuhat ng isang sakong semento dito sa Dumaguete ay singbigat ng pagbubuhat ng isang sakong semento sa Metro Manila. Eh bakit mas mura ang sahod ng mason dito sa Dumaguete kung ikukumpara mo sa sahod ng mason sa Metro Manila? Sige nga, ipaliwanag nila yan. Yung risk ng isang electrician dito sa Dumaguete City, dito sa Negros, baka siya'y makuryente, baka siya'y mapasok, baka siya'y masuga, ay kaparehas ng risk ng electrician sa Metro Manila. Eh bakit mas mababa ang inuuwing sahod ng electrician dito sa Dumaguete o ikaambing mo sa inuuwi ng taga Metro Manila? Pareho lang naman. In fact, sa aming pag-aaral sa Hakbang ng Maiso, maraming lugar sa ating bansa, mas mahal pa ang 1 kilo ng bigas sa probinsya kaysa sa 1 kilo ng bigas sa Metro Manila. Kaya walang pagkakaiba. Isusulong ko na isang tabi na itong tinatawag na provincial wage rate at iparehas na natin ang sahod sa probinsya sa sahod sa Metro Manila. Ito po yung tatlong pangunahing bagay na aking dadalhin kung ako po ay inyong pagkakatiwalaan at tatangkilikin maging tinig ninyo, tinig ng tunay na oposisyon sa Senado. And there are many other issues. Hindi po mauubos ang issues ng pamahalaan. Subalit, balik po tayo sa budget. Next year, ang panukalang budget ng Pilipinas ay 6.35 trillion pesos. 6.35 trillion pesos. Because it's an election year. Because they have set aside once more around 500 billion pesos gagamitin nila pagbigay sa mga ordinaryong tao in the form of ayuda. Ang ayuda ay tulong tuwing may sakuna. Ang ayuda ay tulong tuwing may kalamidad. Ang ayuda ay tulong tuwing may trahedya. Pero this cannot be an economic policy by the Bongbong Marcos administration. Look at the value of the peso now. Kahapon nagsara ang palitan ng dolyar sa piso at 58.40 or 58.50. Paliit na ang halaga ng piso. Tumaas muli ang rate of inflation. Talagang maliit na lang ang halaga ng naiuwi ng mga ordinaryong tao kagaya natin. Sagutin ninyo ang simpleng katanungan. Mas marami pang nabibili ang 1,000 piso ninyo ngayon kesa ng 1,000 piso ninyo noong panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas marami ba kayong nabibili ngayon sa 1,000 ninyo? O mas marami ang nabibili na uuwi ninyo sa halagang 1,000 piso noong panahon ni Pangulong Duterte? Dahil isinusulong ng Bongbong Marcos administration, walang iba kundi ayuda. Ang ayuda ho ay walang napatunayang any societal benefit. Kundi, bibigyan ka lang, gagamitin mo 2-3 araw. Tapos ang kailangan nating mga Pilipino, kagaya ng nabanggit kanina ni Atty. Hitlo, trabaho, negosyo,
pagkakataon at hanap buhay. Hindi natin kailangan ng limos. Ayaw ng Pilipino ang manglimos. Dahil walang dignidad, walang dangal, walang self-respect kapag ikaw ay pinipilit ng pamahalaan, kagaya ng pamahalaan ni Bongbong Marcos na dumipende sa ayuda at para tayong araw-araw ng lilimos, papipilahin sa ilalim ng init ng araw at bibigyan ka lang ng kakarampot. Huwag ho kayong humanga doon. Yung binibigay nilang halaga sa inyo, 3,000, 5,000, 7,000, kahit 15,000 pa yan. Wala po yan kumpara sa halaga ng pera natin na kinukurakot, inuuwi at binubulsa ng mga tiwaling politiko. And this is what Hakbang ng Mag-isog stands for. Kaya naririto tayo, ang Hakbang ng Mag-isog, ang tinig ninyo, ang tinig ng tunay na oposisyon. Dahil ating sinisingin ang administrasyon ni Bongbong Marcos, 2.5 taon na sila. Wala tayong maramdamang gobyerno. That is why naniningil tayo for transparency. Saan ninyo linalagay ang bilyong-bilyong piso naming mga mamamayang Pilipino? Saan ninyo itinago ang trilyong pisong budget for 2024? At saan na naman ninyo nanakawin at itatago ang inyong ninanakaw pagdating ng 2025 sa halagang 6.35 trillion pesos? Alam kong sawa na kayo, alam kong kagaya ninyo ang napakaraming Pilipino. Pagod na pagod. Napagod na pagod na tayo sa korupsyon. Pagod na pagod. Napagod na tayo sa kwento ng pagnanakaw sa gobyerno. I have turned 50 this year, I'll be turning 51. Bata pa ho ako. Sa pag-aaral ko, sa eskwela, tinuturo na po iyan na kalamak at rampan ang nakawan ang korupsyon sa gobyerno. Kaya po noong 2022, nagpunyagi ako, nagsumikap akong tulungan ang isang taong pinaniwalaan akong gagawa ng mabuti para sa ating bansa. Subalit hindi siya tumalima sa aming covenant with the Filipino people. Nagagawa ng tama, magsisilbi ng matiwasay at huhulmahin ang isang mabuting gobyerno at pamayanan. Kabaliktaran ang kanilang ginagawa. Nakaw dito, nakaw dyan, korupsyon dito, korupsyon dyan. Tayo po ay magsabing tama na, sobra na. Magbuklod-buklod tayo. Labanan natin ang tiwaling administrasyon ni Bongbong Marcos. Huwag po kayong matatakot. Yan lang ang ginagawa nila, tatakutin. Kami ho sa Hakbang ng Mag-isog, tayong lahat ay nagbubuwis ng buhay. Subalit, kung hindi po tayo magsasalita, habang buhay na lang po tayong tatakutin at pagsasamantalahan at pagnanakawan ng mga ito. We have to put a stop to the continuing rape of public offers. Ginagahasa ang kaban ng bayan araw-araw. Papayag pa kayo magpatuloy yan? Kaya kailangan po tayo magsama-sama dito sa aking pinangungunahang war on corruption. At sa tulong po ninyo, hinihingi ko po ang inyong pahintulong. Dito ko po unang sinabi sa Dumaguete, pag tayo po ay pinalad at pahiramin ng mandato ng mamamayang Pilipino at dalhin sa Senado, ibabalik natin ang death penalty para sa kaso ng plunder at sa droga. No one, not even the church, can claim na ito ay anti-poor. Uulitin ko, ang isang taong nakapagkamal ng 50 million pesos or more, hindi na matatawag ng ano. Kaya yung death penalty, hindi pwedeng sabihin anti-poor. Pag binalik natin ang death penalty, uulitin ko, para labanan, bigyang ngipin ang ating war on corruption. At isusulong natin ang death penalty upang susugan ang ginawa na ni Pangulong Duterte noong yung war on drugs. Ibalik natin ang death penalty. At wala rin pwedeng magsabi na anti-poor ang death penalty pagka ang tinutugis
natin ay ang mga drogista at ang mga financier at ang mga drug lord. Dito lamang sa dalawang bagay dito, dahil pagod na ang sambayan ng Pilipino sa pagnanakaw ng mga nasa gobyerno. Mabuhay si Senator Big Rodriguez! At ganoon din ho, yung panawagan at advokasya na habang na maisog for peace and security. Yung peace, alam mo ninyo, mas swerte kayo rito sa Dumaguete dahil na hindi nyo gaano pa nararamdaman yung kiskisan ng US at bansang China. Ang masaklap lang mo kasi, nagpapagamit tayo, ang gobyerno na naman ni Bongbong Marcos dito sa proxy war ng US at China. Sinasangkalan tayo ng ating matagal ng treaty ally, yung Estados Unidos, sa kanilang sigalot laban sa China. Wala akong tayong pakialam doon sa problema ng China. Yung problema ng China at Taiwan, kanila po yun, para po maunawaan ninyo. Para lang po usapin ng Pilipinas yan, dati, bago ipasa yung BOL law, yung Bangsamoro Organic Law, may mga konting iskribahan na nangyayari hindi kaaya-aya dyan sa Autonomous Region of Muslim Mindanao, yung tinatawag natin yung BARM. Pero walang pwedeng makialam na foreign power sa usapin ng gobyerno ng Pilipinas at ng BARM dahil yan ay internal. Ganon din po sa usapin ng China at Taiwan. Wala tayong pakialam doon. Ang pakialam dapat ng gobyerno ay pakainin ang kanyang gutom na populasyon. Yan ang trabaho ng gobyerno dapat ginagawa. Ibang nalaban si Senator Big Rodriguez! Wala po tayong lakas maglunsad ng isang armadong sigalo laban sa China. Mahirap pa ho tayo, mahina pa ho tayo, at malayo pa ang ating kakayahan sa kanila in terms of military, Navy, Air Force, and even economy. Malayo pa ho tayo. 80 years ago, way back in 1944 and 1945, that is almost 80 years, 81 years ago. Nung natigil ko, yung pangalawang timbang pangdaigdig. Nasira ang bansa. Naghirap ang maraming Pilipino. 80 years after, mahirap pa rin po ang Pilipinas. Napakarami pa rin po mahihirap na Pilipino. Hindi dahil mahirap ang Pilipinas. Huwag mo kayong maniniwala sa mga politiko nagsasabi na mahirap ang Pilipinas. Napakayaman po natin sa natural resources. Magagaling po ang mga Pilipino. Ano ang prueba? Kaya nga hindi ba in demand ang overseas Filipino workers? Hindi ba kaya nga number one i-export product natin ay ang ating human resource? Pilipino na nga i-export natin eh. Dahil in demand tayo abroad. Subalit, ang problema natin, uuwi tayo doon sa sinasabi nating war on corruption. Yung pagnanakaw sa pondo ng gobyerno. Bakit ang Pilipino, pag dinala mo sa ibang bansa, yumayaman, umaasenso, umuunlad. Hindi lamang kung nasaan sila, nagpapadala pa ng pera sa kanilang pamilya rito. Napibila nila ng bahay, napapag-aral sa magandang eskwelahan, nakakabili ng kotse, napibigyan ng konting luwag at ginawa ang buhay. Dahil meron silang oportunidad o asenso kung nasaan mang silang bansa na wala dito sa Pilipinas. Again, not because mahirap ang Pilipinas. Hindi yun. Dahil napakarami corrupt at magnanakaw na politiko. Sa pag-iikot ko sa ating mga overseas Filipino workers, pati migrants, sabi nila sa mga ganitong pagpupulong, kasama mo kami, attorney. Tutulungan ka namin, dadalhin ka namin sa Senado. Subalit, meron silang subalit. Parang ang hirap-hirap